Tayo po ay manalangin. Ama namin na nasa langit, maraming salamat po sa pagkakataong ito na binigay niyo po sa amin upang muli po kaming makapaglingkod sa inyo sa pamamagitan ng radyo. Salamat, Panginoon, sa opportunity na makapag-discuss kami ng inyong Parsha by Shlach. Salamat, Panginoon, sa mga opportunities at nawa, Panginoon, pagpalain ninyo ang inyong salita na ito ay makarating sa mga pusong nagsasaliksik ng inyong katotohanan. Muli binabalik namin sa inyo lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Yeshua. Amen. Amen. Parsha by Shlach, Sister Deb, ano? Yan ang parsha natin ngayon. Ang ibig sabihin ay isinugo. May inutos. Isent. Sent. Yan ang by Shlach, ano? Dito, ang coverage nito ay Genesis chapter 32 verse 4 to chapter 36 verse 43. So, mga approximate mga 35 years ito, Sister Deb, mga buhay ni Jacob. So, between 32 to 35 years. So, mga ganun, no? Dito, mula ano ito ang coverage nito, Sister Deb, from the time na umalis siya ng Haran hanggang sa kamatayan ng kanyang tatay na si Isaac, no? So medyo ganun kahaba yung ano na to. Ngayon sa parsya na to ay muli ay tinesting na naman si Jacob, ano? 7 beses sa ano na to, sa parsya na to. At least 7, no? Tiningnan dito kung siya ba ay matatakot sa na dahil nalaman niya nung nagpasabi siya sa kanyang servant, nagpasabi siya sa kanyang kakambal na kapatid na si Iso, na siya ay babalik na sa kanila sa Beersheba. Ay ang bumalik sa kanyang report nagready si Iso ng 400 armed men. Hindi po ito welcome party. Ito ay makikipagyera. Ang dating Harap. oh, Pakipagtunggali. Nakahanda oh, sila para makipagtunggali kay makipagtunggali. Jacob. Hindi ito biro-biro. Ang may number kasi yan na Sister Deb, yan yung uh, may simbolo yan kapag ka nagdala ka ng 400 men. Meron kang gustong ano, hindi yan yung giyera ng pambansa, yung lalabanan ng isang bansa. Meron ka lang meron kang Specific. specific na grupo o tao na Pakalan. babanatan. Oo. Yun So, Saka Brad, gusto kong i-emphasize din na matagal na akala ng karamihan ng tao na nakasubaybay ng istorya ni Jacob at ni Esau. Kala nila ay aping-api si Esau. Pero actually, nakita natin kung gaano kasama si Esau. At yung sobrang galit niya, hindi matanggal-tanggal. Na samantalang, iisa lang naman yung sinasabi niya na kasalanan ni Jacob. Na hindi naman nga niya, nakasalanan talaga ni Esau actually. Yung pagpapalit ng kanyang birthright sa pinalitan niya yung birthright na sa pamamagitan ng pagkain na niluto ni Jacob. yan. Actually, dahil yung yun at yung pamana, yung pinamana ni Isaac, ipinamana niya kay Jacob. Pero ang kumuha ng mana na yon, si Esau pa rin. Hindi naman, wala naman nakuha si Jacob. At pati yung pang Para sa dowry niya, magulang niya. sa pagkuha ng asawa ay kinuha pa rin. So tapos inattempt pa siyang patayin doon. So dahil nabuhay, gusto na niyang tuluyan. Yun yung 400 men, ano? Kasi alam niya si Jacob marunong din makipag-away. Kasi nalaman natin nung last na parsya na kaya niya, malakas siya Kaya niyang ano yung malaking bato, no? At dito sa parsya na to, nakipagtunggali siya sa isang misteryosong tao, no? Na anghel, pero later on nalaman natin na Panginoon pala mismo 'yon, no? 'Yon, no? So kaya ngayon siyempre hindi rin alam ni Iso kung may mga armado rin ba ito si Jacob.
Kaya nagdala rin siya ng 400 just in case, no? Para Pero meron. alam naman niya umalis yung tao na nag-iisa at walang dala-dala. Ang alam nga niya, namatay na eh. Pero hindi namatay sa disyerto eh. Oh, Hmm. so, yun ang ano ron, ano? Ngayon, dito, sinubukan siya kung siya matatakot, siya maduduwag, no? Ang pangalawang kanyang pagsubok dito, kung siya ay siya ay bibitaw o magi-give up siya, no? Aayaw siya sa kanilang wrestling match ng itong misteryosong tao, ano? Hmm. Mysterious being, ano? By the way, alam mo ba kung ilang taon dito sa Sister Deb si Jacob nung siya ay nakipag-wrestling, no? Siya ay Hindi ko pa ah, alam. siya ay 97 years old. Kasi Hmm? 97 years old siya. Ah, habang binabasa ko yun, feeling ko bata pa siya. 97. Kasi Yun na pumunta pala siya yung ng edad Haran, niya. pumunta siya Nga ng pala kasi nakadami siya ng anak. yeah, pumunta siya ng Haran ng 77 years old, no? Kaya medyo Hmm, konti, no? may edad Um, na. late na siya nag-asawa. Late na siya nag-asawa. So, yun, ano? Matanda na siya, nakipag-wrestling pa siya, pero Hmm. nanalo pa siya. Nanalo pa. Oh. Tapos dito rin, sinubukan din siya kung magre-react siya ng negative, ano, sa kanyang kapatid na si Iso, no? At tapos dito rin sinubukan din siya na yung kaisa-isa niyang anak na babae na rape Si dito. Dinah, si Dinah. Si Dina. Ay, Ah, Diana. Diana ba oo. yun? Dina. Oo. Ay, Dina. Si Dina. So, nangyari rito, Sister Deb, ang nag-rape sa kanya si Shikem. No? Pag-usapan natin ito mamaya. Si Shikem ay isang Hivite. Isa ito sa mga bansa pitong tribo sa Kanaan na kinamumuhian ng Panginoon na hindi pwedeng makipag-asawa ang Israelitas sa mga Hivites. Kasama diyan Sa Jebusites, lahi nila. yung mga gano'n, no? Mga lahat ng mga parasites. Hmm. Tapos dito sinubukan din siya kung kukonsintihin ba niya ang ginawa ng dalawa niyang anak, si Simeon sa si Levi, no? Hmm. Tapos sinubukan din siya rito kung tutuparin niya ang kanyang pangako sa Bethel. Naalala mo, Sister Dab, yung pangako niya sa Bethel nung nagkaroon siya ng panaginip, yung Jacob's Ladder, no? Nasabi niya Oh, kapag mga siya ay anghel na baba, akyat at baba. umaakyat at bumababa, ngayon sabi niya dito, sabi niya kapag ang Panginoon daw ay binigyan siya meron lang siyang hinihingi eh. Sabi niya, kapag ang Panginoon ay binigyan siya ng pagkain at damit at makabalik siya ng mapayapa sa kanyang ama, ah, gagawin niyang Panginoon ay ang Panginoon ay kanyang magiging Panginoon at ibibigay niya ang 10% ah, ng kanyang ano, kung ano man meron siya. Kasi during the time, walang-wala siya, Sister Deb. Kaya nga pagkain na Hmm. nga lang eh. Pagkain sa pananamit na lang ang hinihingi niya dahil ang natira na lang sa kanya, isang damit na lang eh. So, paano siya mabubuhay? Mahal ang damit tong araw eh. So, tsaka pagkain, wala siyang pagkain. So, yun lang ang ano nun. Ano. So, ipinangako niya yon sa ano. Ngayon tinitingnan kung gagawin niya. No? Hmm. Tapos, kung siya ba ay magre-react negatively sa pagkamatay ng kanyang ama na si Isaac. Patay Oo. si Isaac dito eh. No? Sa parsya na to. Pero ito, Sister Deb, no? Kasi parang ang bilis ng ano rito ng kwento kasi hindi naman talaga siya meant for storytelling kundi more on ano yung mga simula. Bereshit ay Hmm. ibig sabihin the beginnings, no? So mga simula ng kwento lang tapos tinatapos agad. Kaya ang kwento ni Isaac up to certain point at tas bigla na lang siya nawala, no? Dito si Isaac, Sister Deb, ay namatay 180 years old. Hmm. So, ngayon, si Isaac, nung namatay siya, is 1 year bago umupo sa trono si Joseph. Yan, no? So, ibig sabihin,
for 12 years na nawala si Joseph, buhay pa si Isaac. Kaya alam din ni Isaac kung ano nangyari. Actually, sa ancient texts to them, si Joseph, paborito ni Isaac. No? So, ano niya yan? Yan yung, Teka muna. Ang alam ko, ang paborito niya si Iso. hindi, sa Si Isaac. magkapatid. Si Sa, magkapatid. kay Isaac, si Isaac, paborito niya, si Esau sa kumpara kay Jacob. Pero sa mga Jacob, ang paborito niya, si Joseph. Si Jacob. Okay. Medyo nawala ako. Si Si Isaac, Jacob. Oo nga. buhay pa si Isaac. Kasi ginawa nga niya ng damit eh. Hindi, buhay pa si Isaac nung nawala si Jacob. Buhay pa yung lolo ni Joseph. Si Jacob o si Joseph? Hindi, ganito. Si Isaac, okay. Ulit. nung bumalik si Jacob galing sa Jacob. bumalik si Jacob, tama niya buong pamilya niya, buhay pa si Isaac. Tumagal pa buhay ni Isaac hanggang nawala si Joseph. Nawala si Joseph. Namatay lang siya 10 years bago nakapunta si Jacob sa Egypt. So ibig sabihin, nagkita si Jacob si Joseph sa si Isaac. Ngayon sa ancient text, si Joseph na anak ni Jacob ay mahal na mahal ni Isaac. Silang dalawa nagkaabutan ng matagal na panahon bago nawala. So yun ano. Usually, Brad, ang mga anak o apo na napapamahal, sila yung may nagkakaroon sila ng close relationship and communication. Lolo, kaya, yun apo. Kaya yun ang reaction. Kumbaga, yung, nagiging gracious sila sa anak o sa apo. Yan. Hindi dahil pinili lang nila, itong gusto ko. Hindi. Pero actually, nakita nila yung karakter. Yan. Pagkabata pa lang nandun na yung karakter. Kaya alam na nila ito yung masunurin. Ito yung masunurin. Susunod sa Panginoon. Yan din yung sitwasyon ni Abraham sa ni Jacob. Favorite din ni Abraham si Jacob. Hindi lang si Rebecca ang may paborito kay Jacob, kundi bilang apo. Pati si Abraham. Ngayon si Isaac kasi, dahil firstborn son niya si Esau, yun ang kanyang parang automatic yung favor doon kasi eldest. Pero as far as Abraham is concerned, mas gusto niya si Jacob. Ngayon kay Isaac naman si Joseph. So kaya masakit. Si Joseph niya binuhos. Ngayon kaya nung nawala si Joseph, isa yan sa mga testing kay Isaac. Minsan nakita ko rin doon na maaring may effect din kay Isaac yung sinabi ng Panginoon na yung younger, the eldest will serve the younger. Medyo siguro na offense siya doon kaya hindi niya matanggap na ganun pala. Pero na ano yun ni Rebecca, na pick up yun ni Rebecca na dapat masunod yung sinabi ng Panginoon. Na ang leadership ay para kay Jacob. Pero later kasi si Jacob ang nag-supply sa kanila ng mga pagkain ng nung kinuha by force ni so yung kayamanan ng kanyang tatay. Ang nagpapadala. Parang siya yung unang OFW si Jacob So siya nagpapadala ng supply para sa kanyang elderly parents, no, si Jacob. Every month nagpapadala siya. So yun yung pero makikita lang natin yan sa ancient text sa Book of Jasher. Hindi natin makikita yan sa Book of Genesis, no. Kaya dito natin makikita yung character ni Jacob. So dito sinubukan siya talaga, no. Ngayon dito, Sister Deb, yung nung time na siya ay nananalangin at naghahanda na rin siya kung anong gagawin niya sa pag-meet nila ni Iso. Kasi ang ginawa niya, hiniwalay-hiwalay niya yung mga niya, yung mga pamilya niya hiwa-hiwalay. Para sabi niya sa isip niya,
kung madali man ng isang grupo, makatakbo yung iba. Mm. So alam niya talaga kasi sinabihan siya may 400 men eh. Papatay Hindi talaga. alam na niya. Oh. Yan ang ibig sabihin nun eh. Nauubusin yung lahi niya. Yun talaga siya. Yun ang ano ron eh. Pero tapos ang ginawa pa niya, nagbigay pa siya ng regalo ahead. Sabi niya sa mga Mm. servants niya, nagpauna na siya, kapag may nakasalubong kayo at tinanong kayo kung kanino yan, sabihin niyo, para yan sa master namin na si Iso. So yung ano na yun, maraming mga flocks. Regalo niya yon, no? Tapos ilang grupo yon bago yung family. Ang huling-huli niya si si Rachel saka si Joseph ang huli niya. Yun yung nasa ano niya, nasa likod niya. Kasi kumbaga yon eh paglalaban na niya ng patayan yon. Pag talagang aatakihin eh away na. Kaya lang dito pilay na si Jacob dito eh. Pero despite that, si Jacob, makikita natin dito na nung na-meet nila ni Iso, ay nag-bow down siya ng maraming beses. I think 7 times. Oo. Grabing pagpapakumbaba yung pinakita niya kay Nga Iso. yung tinitreaten, hindi po Para siya tuloy, takot. para Brad, lumalabas na ang laki ng kasalanan niya kay Iso. Kaya nga eh. Pero siya ay nagpapakumbaba na kahit hindi siya ang may kasalanan, siya pa yung nagsusorry. Siya na nga yung Hmm. pinagtataan, siya na yung inattempt na patayin. Siya yung dapat sa kanya na minana niya ay kinuha pa ni Iso, tapos Hmm. iniwan niya Tapos magulang, hindi niya kinawawa niya magulang pinabayaan yung magulang. Dapat magagalit siya. sa lubungin. Tapos Usually, Brad, ganyan ang reaction ng mga anak na kapag meron kang kapatid na wail, ay, oo, siyempre ang reaction natin, galit din tayo, gusto nating awayin. Pero oo. nakakapag magtataka tayo, mamamangha tayo kay Jacob na Jacob, ito kakaiba yung si nagpakita ng pagpapakumbaba, meron pa siyang regalo, may may regalo, pasalubong pa siya. ano pa siya, nag-bow Tapos down. pinakilala pa niya ng maayos Oh, yung kanyang pamilya. no. Despite all efforts ni Iso, no, gusto talaga siyang Oh, gusto talaga siyang patayin. Oh. gerahin. Oo. Naiyak na, So, naiyak na lang si ito, Iso. lumalabas dito, Brad, yung utos ng Panginoong Yeshua, how to love your enemy. Yeah, no, nothing, Love sister. your, do good to them that hates you. Yeah, no. Tapos, Nagre-reveal talaga. Doon nagre-reveal yung oh, utos ng Panginoon na nakita talaga, natin sa ginawa ni Jacob. iisa lang ang doktrina, iisa lang ang turo mula noon hanggang Hindi ngayon. nagbago, hindi nagbabago Hindi yan. nagbabago. Kaya minahal ng Panginoon si Jacob dahil sa kanyang pag-uugali na sobra-sobrang bait. Oo. Kaya Sobra-sobra. tanggap niya yung grace ng Panginoon. Oh, Kinalugdan talaga siya. oh, grabe talaga. Bilib ako dito sa Yung tao. minsan kung i-apply natin sa parang ang hirap ng ganun. Hirap talaga. Pero yun ang way ng Panginoon Oh, para ma-appease yung kalaban, yung ah, maaway sa atin. yeah. Not in the form of nakikipag physical Hindi eye yes. for an eye. Hindi tooth for No, tooth. an eye for an eye. Oh, Ibig sabihin, leave room for God's wrath. So hayaan natin ang Panginoon ang gaganti. Kaya nga binanggit ng Panginoon, Iso, I hate. Hate na hate niya si Iso kahit kaya galit talaga siya. kaya dahil sa ginawa ni Jacob, lalong nag-hate ng Lalo, Panginoon si lalo Iso. nagkikita ng Panginoon kay Iso. Ganun pala yung resulta kapag tayo ay nagpapakumbaba. Lalong na-hate ng Panginoon yung taong palaway at Yan. palaapi, mapang-api. Oh. Kung yung gumawa kaya kahit saang ano yan Laking system lesson ito sa atin, Brad. Minsan pagka naisip ko rin. magawa ng Yung mabuti, emotion natin, pag nagre-react agad tayo, nakakahiya. Pag yan, i-compare natin sa ginawa ni Jacob. yan, no. So dito makikita natin, kaya itong maganda dito, Sister Deb, na aralin natin ang mga parsha, ancient text, himayin natin Mm. yung Oo, bakit, pati bakit yung kanilang tao, ugali. itong mga taong ito, sila Abraham, Isaac, si Jacob, ano sila sobra mapagpakumbaba, Mm. sila yung mabait. Sila na yung naagrabyado, sila pa yung Hindi sila mayabang. uh, Although alam nila na
nasa kanila ang Panginoon, pero hindi nila yung Oh, pinagmamalaki. Dahil ayun. alam nila na ayaw ng Panginoon, yung mga Yun. mayabang. Oh. Tapos hindi pa nagtagal dito Sister Deb andi dito naman yung Shikem si Shikem si Dina ay pumunta sa Shikem doon sa lugar nila Shikem at nakursunadahan siya pero bata pa kasi si Dina that time Sister Deb Mm. siguro hindi pa nga yata teenager or ano basta batang Oo, tapos sobrang... 12 years old ganon ano pa Tapos bata nag-iisang anak na babae. pa so nakita ni Mm. Shikem. Laki ng impact mo sa buong pamilya. Nagka-crush, kinidnap, binanatan, ni-rape. Tapos, yun, no? Tapos ngayon, dahil kahit ganon, si Dina ay hindi siya hindi siya nag-act negatively. So napamahal si Shikem. Mm. Napamahal si Shikem, ano? So gusto na ngayon yung asawahin. Napaka... Oo. Mm. Kinausap niya yung tatay niya, si Hamor, ano? Pero ito si Sister Deb is Hivite, ano? Ito ay isa sa mga pito Device. na masasamang bayan kasi parang ang dating Lahi. eh, Nasa oh, lahi. ang dating parang masamang tao si Simeon sa si Levi. Actually ito ang masasamang tao, Sister Deb. Yung Mm. Hittites kasama yan sa pito. Yung the Hittites, yung Girgashites, the Amorites, Canaanites, Perizzites, Hivites, and Jebusites. Yan yung pitong kinamumuhian ng Panginoon na nasa Kanaan. Ano? Mm. Ngayon, pag tiningnan mo maigi, ang sinasabi nila, sabi nila, iasawahin natin ito, o ipaasawa natin, tapos sasabihin natin, gusto nilang i-trick si Jacob, Sister Deb. No? Kasi sabi niya, yung mga babae namin, asawahin ninyo. Yung mga babae niyo, asawahin namin. Maging isang tao na lang tayo. Pero may plano sila behind that. Sabi nila, kapag nagkaasawahan, sabi niya, may iwan sila rito. Lahat ng pag-aari ng mga yan, atin na. May masama silang Kasi, plano. kasi lalaki yung sa kanila eh. Oo, may Usually masama ganun, di ba? silang plano. Sa simula pa lang. Mm. Ngayon, ito naman si Simeon sa si Levi, kasi hindi alam ng mga kapatid na nangyari. Nagagalit sila pero pinipigilan sila ni Jacob. So ang ginawa ni Mm. Simeon sa kanila Levi, sabi niya hindi naman kami papayag na mapangasawa ang isang uncircumcised. Ang kaisa Mm. sa namin ng kapatid mapapangasawa ng isang uncircumcised o supot. Tinatawag sa atin supot, no? So kaya sabi niya kung gusto niyo At least mag-asawahan, hindi magpat nila specify. Yes. magpatuli. So ngayon sabi naman nila, magpatuli tayo kasi sabi niya, kita mo yung mga ari-arian nila kasi napakayaman ni Jacob Lahat yan Oo. magiging sa atin yan. Di ba? May masama silang plano Kaya lang ang ginawa, Pero ibig sabihin, Brad, nag-umpisa lang dun sa naakit sa kay Dina. hindi na. Oo. Naakit lang dun. Pero pag ano dyan, ano na yung nakita na nila yung advantage na maano sila, Yan. makuha yung buong lahi. Pero Yan. Brad, dito rin nag-apply yung sinabi ng Panginoon. Totoo yun. Totoo talaga yung an eye for an eye, a tooth for a tooth. O, di ba? Oh, Nakita natin yung difference. oh. Ito talaga, dahil hindi nila masasamang tao, Ah, ni-rape pa yung ano, kailangan talaga ng an eye for an eye, a tooth for a oh. tooth. So ang ginawa ni Levi sa ni Jacob ni Levi sa ni Simeon ay nung medyo namamagana ang mga tinuli So pinasok nila yung city at pinagpapatay nila yung mga men. Ganito wag po nating isipin na parang ang dating parang hindi makakilos yung mga dahil sa hindi tuloy. Iyon po ay napakaliit na bagay May Ah, konti maring ano, nag-heal na sila ng kahit time pa na yun. medyo pwede na pero ang ginagamit po sa away ay kamay. Yung may Mm. sword Yeah, medyo ika-ikala ng konti pero hindi Okay. hindi naman Kaya sila pang lumaban. hindi naman sila putol ang kamay nila o putol ang paa hindi ganun. Pero talagang sa galit ni Simeon sa ni Levi
ay talagang inubos nila. Mga lalaki lang ang pinatay nila, Sister Deb. No? Pinatay yung mga bata at mga babae. Hindi nila dinamay yung Hindi pamilya, nila yung mga actually, ang bata at ginawa mga nila, lalaki. inadapt nila eh. Inadapt nila naging kasi Naging kasama na sa lahi nila. pag iniwan lang nila doon yung mga ibang mga Canaanites, aapihin yung mga yon. Malamang yun, Yes, kasi wala na yung mga kalalakihan. wala na yung kalalakihan. So, Tama. mapakabak sila. Kaya kinuha nila. Ang mga Shechemites naging part ng Israel. No? Yun, no? Kaya pinoproteksyonan. Ngayon, may mga ibang mga reader, mga Bible readers, mga ano na pag binabasa nila parang ang sama-sama ni Simeon sa kaniliway. Pero pag tiningnan mo ito, Sister Deb, sa ancient text, sa Book of Jubilee, actually, kinumend sila rito ng Panginoon. Si Jacob actually, galit din sa dun sa dalawa niyang anak eh. Dahil Medyo sabi, natakot siya doon kasi yung maging epekto ng ginawa nila. ginawa ninyo sa akin, gano'n, di ba? Hindi niya kinonsinti. Oh, Pero akala niya. ayon sa Book of Jubilee, Sister Deb, sinulat daw itong as a righteous act uh, sa kay Jacob, kay Simeon sa kay Levi. At ito ang isang naging reason bakit naging priest si Levi, no? Pinili dahil inano niya yung justice ng Panginoon, ano, yung implement niya. No? So, minsan judgment natin iba, ang judgment ng Panginoon iba rin. Kasi God's way is not our way. And God's way is higher than our ways, no? Hindi natin maarok yung kanyang wisdom, no? So yun Isa ang pa, Brad, napapansin din natin dito na first time to nabanggit yung rape. Yan, hanggang ngayon, ibil yan sa sight ng Panginoon. Kaya galang po natin ang mga kababaihan. Lesson learned yan mga ginawa ito grupo ng mga Hamas Shechemites. Sa mga yung ginagawa nila Hamas. Sabi ang ginawa. Lahi sila ng Shechemites. Ay hindi na kasi napunta na sila sa Israel. Mga lahi ito ng evil people. So mga Canaanites pa. Kababaihan, mga teenager, mga talagang ginahasa nila, binibideo pa. Palit-palit pa sila. So ganun sila kaano. Ganyan ang ginawa nila kay Dina, no? Talagang kaya minsan makikita natin yung tagumpay ng Israel dahil the more they do evil deeds itong kalaban, lalong-lalo lang na makukuha, bibigyan ng Panginoon yung panalo sa kanyang bayan, para sa kanyang bayan. Israel. So, yan ang ano dyan. Talagang ano yan eh. Makikita natin yan na hindi pinababayaan ng Panginoon. Kahit kailan. Kasi may pangako ang Panginoon. Napakahalaga ng napakahalaga malaman natin yung mga kalooban ng Panginoon. Saan tayo nakagawa ng masama. Tama. Nung nasa Bethel siya, yung nananaginip si Jacob, sabi ng Panginoon sa kanya, hindi daw niya iiwanan si Jacob at hanggat hindi niya natutupad lahat ng kaya hindi pa niya natutupad hanggang ngayon ng lahat eh. So kaya hindi iwan So kadugtong ito nung pangako ni Yeshua sa Matthew 28:20. Yan, and I will be with you always until the end. Until the end. Kasi ang kausap doon ang kausap ni Jacob doon sa Jacob's ladder sa dream na yun, si Yeshua yun. Yeshua mismo. Si Yeshua mismo. So, hindi pa tapos yung kanyang pangako. Patuloy pa siyang sumusubaybayan at gumagabay sa Israel. Kaya talagang may kalalagyan ng mga kalaban ng Israel, Sister Deb. May kalalagyan sila. Mabigat yung kalaban nila. Sabi ng Panginoon. Hindi pa rin hanggang ngayon, hindi pa rin sila natuto, hindi pa rin nila nakikita yun kasi ayaw man nilang maniwala na totoo ang Diyos ng Israel. May iba kasi silang Diyos na sinasamba. Yan yung yes. Yun ang nila. Yan ang labanan. Yun ang kanilang sinusunod. Sinusunod. Ang goal nun is sirain ng Israel para destroy, yes. Wala nang hindi na ma-implement yung prophecy. Sa pa yun yung ginagawa nilang promotion ng hatred sa Israel para kumampi sa kanila. Lalo lang dadagdagan lang nilang galit ng Panginoon sa kanila. Kumukontra sa Israel dahil dyan sa kanilang kanilang mga black propaganda. So
Pero ganun talaga. Kaya hanggang ngayon nga pag binasa mo ang Bible ang comment galit kay Jacob, hindi kay Esau. Siya na nga yung Same pa rin, di ba? So, siya pa. nothing new under the sun. So Whatever. Kung ano yung nangyayari noon, hanggang ngayon nangyayari pa rin. yeah. So anyway, so may time pa ba tayo, Sister Deb? Okay, pwede na po tayong mag-conclusion. At napakaganda nung tinalakay ni Brother Richard na patuloy natin nasundan yung buhay ni Jacob, yung kanyang mga anak, yung kanyang pamilya, mga pangyayari na kung saan natutunan natin na yung humility ni Jacob ay commendable sa Panginoon. At lalo lang nagdagdag ng galit ng Panginoon kay Esau dahil sa kanyang balak na pagpatay sa buong lahi ni Jacob. And then ano din natin yung itong kahit yung naging kalaban nila yung Shechemites, pero Ah, kinuha nila at inampon yung yeah. kanilang mga naiwan. Yun. At dito natin nakita din natin yung yung sabi ko nga kanina, na-implement dito yung an eye for an eye, a tooth for a tooth. At very evil talaga sa mata ng Panginoon. Yung rape, kaya hanggang ngayon po, hindi po katanggap-tanggap na ang mga babae ay hindi nire-respeto. Okay? Hindi po yan. Hindi yan katanggap-tanggap sa harap ng Panginoon. And then, one more thing is, patuloy po natin pagpapatuloy pa rin natin yung buhay ni Jacob at dito naman next week ay diretso na doon sa buhay ng 12 tribes ng 12 doseng anak ni Israel at abangan po natin yan next Sabbath na kung saan yung chapter ngayon ay sundan lang po natin sa weekly Torah portion for next week. So ibalik natin kay Brother Richard para sa closing prayer. Okay, tayo ay manalangin. Ama namin na nasa langit, maraming salamat po sa muling pagkakataon na binigay niyo sa amin upang kami po ay makapaglingkod sa inyo. Salamat, Panginoon, sa buhay ni Jacob na natututunan namin ang kanyang karakter na saan ito po ay nagbigay ng daan upang ipakita kung gaano niyo kamahal si Jacob dahil sa kanyang pag-uugali, sa kanyang karakter, sa kanyang mga paano siya nagre-react sa certain situations, Panginoon. Nawa tulungan niyo kami na maging katulad niya o kahit a fraction man lang ng kanyang Yes. nagagawa, Panginoon, na nagawa ay magawa namin upang kami rin po ay makapagbigay ng papuri sa inyo. Dahil kayo po ang may karapatan at kayo lamang po ang dapat tumanggap ng lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Yeshua. Amen. Amen. Shalom. Shalom.